Hello mga kanegosyo. Lahat naman tayo gusto umasinso sa buhay. Lahat naman tayo gusto lumakgo ang ating negosyo. Lahat naman tayo gusto lumaki ang ating sari-sari store business. Pero paano naman kanegosyo? Paano naman kung palagi tayong naiini sa ating mga customer? Paano naman kung palaging mainitin ang ating ulo? Kaya huwag kang mag-alala kanegosyo. Panoorin mo lang ang video na ito hanggang dulo at ituturo ko sa iyo ang mga paraan ko para maiwasan ang mga bagay na ito at nang ito ay hindi mo na magawa at magawan mo ng paraan para ito ay hindi mangyari sa iyo. Good afternoon mga kanegosyo, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta naman po ang ating mga negosyo dyan? Kumusta naman po kayo? Kumusta naman po ang ating mga sari-sari store business? Sana naman po ay okay ang ating mga negosyo o okay naman po ang bentahan ng ating mga tindahan. At sana okay po kayo dyan mga kanegosyo. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog kasi busy tayo kanina. Kanina po ay hindi kami nakasimba kaninang umaga kasi marami po kaming ginawa. Tanghali na po kami natapos mamili. Kasi nga po maraming bumili sa atin araw ng linggo, walang pasok, marami tayong customer. Kaya hanggang tanghali po ay tuloy-tuloy po yung ating pagbebenta. So ngayon po ay mga alas 3 na po ng hapon at ngayon lang po yung free natin para po tayo ay makapag-vlog. So, mga kanegosyo, ang ibabahagi ko po sa ating vlog na ito ay yung ating mga kanegosyo na lagi na lang mainitin ang ulo sa kanilang mga customer. May nagmensahe po sa akin na isa po nating kanegosyo, si Ma'am Jackie. Si Ma'am Jackie po, nagtanong po siya. Ang sabi niya po, paano po maiwasan na mainis sa mga customer? So, Ma'am Jackie, kung panood mo ang video na to, para sa iyo ang video na to. And syempre, bago tayo mag-umpisa, yung mga kanegosyo natin dyan na ngayon lang nakapanood ng ating video o ngayon nyo lang ako nakita at hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, Gilbert Peregrine, pasubscribe po at pakiclick na rin po ng notification bell para lagi po tayong updated pag may bago akong video ang i-upload. Panoorin nyo na rin po yung mga iba ko pang video na tiyak na makakatulong sa ating mga sari-sari store sa pag-asenso po natin. And syempre, simulan na po natin ang ating usapan. O simulan na po natin ang ating topic na ito ngayon. So, ang una po natin pag-uusapan ay itong katanungan ni Ma'am Jackie na paano daw po natin may iwasang mainis sa ating mga customer. Una, mga kanegosyo, dapat maging mahinahon po tayo. Tama po, dapat po maging mahinahon tayo. Una po, pagpapasok tayo sa ating tindahan o pagising pa lang po natin ng umaga, syempre marami na pong nangyari. Pwede pong hindi tayo nakatulog dahil maingay po ang ating mga kapitbahay. Yun, doon po tayo nagsisimula, kaya po tayo ay nagagalit. O pwede rin naman po na marami tayong iniisip, kaya yan po nagiging mainitin yung ulo natin. At pagpasok natin sa ating trabaho ay mainit na po yung ulo natin at naiinis po tayo sa ating mga customer kasi nga po mainit yung ulo natin. So mga kanegosyo, dapat maging mahinahon po tayo. Pag tayo po ay nasa ating negosyo na o sa ating tindahan na o tayo po ay naka-duty at meron po tayong mga customer, ay maging mahinahon po tayo kahit po tayo ay naiinis dahil meron po tayong mga problema na iniisip o tayo ay hindi nakatulog ng sapat o kung ano man yung dahilan mo, ay wag po tayong maging mainisin o magalitin sa ating mga customer. Dapat po ay maging mahinahon po tayo sa kanila nang sa ganun po ay yung mga customer natin ay hindi po magagalit sa atin at lagi po silang sa atin bibili. So dapat po tayong mga tendero-tendera o tayong may mga may-ari ng tindahan ay lagi po tayong maging mahinahon. Lagi po tayong nakangiti syempre at lagi po tayong
naka-smile o anuman yung ginagawa natin, ay dapat lagi po tayong maging mainahon sa kanila. At kung anuman po yung ating nararamdaman sa ating sarili, ay wag po nating idama yung trabaho natin, para maging maayos pa rin po ang pag-entertain natin sa ating mga customer. Sa ganun mga kanegosyo, nang hindi tayo iwanan ng ating mga customer. Pangalawa kanegosyo, matulog tayo ng tama para hindi po tayo puyat pagpasok sa trabaho, at kumain din po tayo bago tayo magtrabaho, para pagpasok po natin sa trabaho ay maganda po ang kondisyon ng ating katawan, para pag tumrabaho po tayo ay kayang-kaya po natin yung ating mga trabaho sa ating mga tindahan, at nang hindi po tayo mainis sa mga customer kapag tayo ay papasok tayo pag pumasok tayo kanegosyo nang tayo ay puyat o kulang tayo sa tulog. Siyempre parang tinatamad-tamad ka kasi nga hindi ka nakatulog ng maayos, tapos patulog-tulog ka sa tindahan kasi antok ka pa at hindi ka nga nakatulog. Tapos pag may bibili sa yung customer at may bibili ang customer sa iyo, ay nagagalit ka. Kasi nga antok ka, hindi ka nakatulog. Kaya mga kanegosyo, dapat kompleto ang tulog natin sa gabi, o nakatulog tayo ng ayos, para nang sa ganon ay hindi tayo nagagalit sa mga customer natin pag sila ay bumibili, o hindi tayo paantok-antok sa oras ng ating pagtitinda. And syempre mga kanegosyo, dapat syempre kumain din muna tayo, para sa ganun mga kanegosyo, may lakas tayo para magtrabaho at hindi tayo tatamlay-tamlay sa ating mga trabaho sa ating mga tindahan. So dapat mga kanegosyo ay busog din po tayo, at siguradong nakakain tayo ng umagahan para may energy tayo sa buong maghapon na ating pagtatrabaho, at nang sa ganun po ay hindi uminit ang ulo natin. Mga kanegosyo, nakakainit naman talaga ng ulo pagka trabaho ka ng trabaho tapos nagugutom ka o gutom na gutom ka. Kaya mga kanegosyo, isang tip ko sa inyo na dapat na wag nyong gagawin ay yung lagi kayong magpapalipas ng gutom, kasi magkakasakit po tayo. So dapat kumain po tayo ng tama, matulog po tayo ng tama, para na sa ganun po mga kanegosyo ay maging mas maayos po yung trabaho natin sa ating mga tindahan, at nang yung mga customer natin ay hindi tayo mainis. Kasi mga kanegosyo, naiinis tayo kapag tayo ay naiistorbo, pero tayo naman ang may kasalanan kasi nga ay patamlay-tamlay tayo at paantok-antok sa mga trabaho. Kaya mga kanegosyo, ayusin po natin ang ating pagkain at pagtulog, gawin po nating wasto na sa trabaho po ay maging maayos tayo. Pangatlo sa atin mga kanegosyo, yung pag napagalitan tayo ng ating amo o napagalitan tayo ng customer, magagalit po tayo. Siyempre mga kanegosyo, hindi naman natin maiwasan na mapagalitan tayo ng ating amo o ng may-ari ng ating tindahan. Kaya tayo napapagalitan kasi may mali tayong ginawa. Kapag tayo napagalitan dahil may mali tayong ginawa, tayo ay nagagalit din. Kung mga kanegosyo, dapat hindi ganon ang isipin natin. Pag tayo may maling ginawa at tayo napagalitan ng ating mga amo o ang may-ari ng tindahan, syempre wag din tayo magagalit, kasi nga pag nagalit tayo, may inis din tayo sa ating mga customer. Excuse me, hindi rin tayo makakapagbenta ng maayos pag gano'n mga kanegosyo. Kaya mga kanegosyo, pag tayo napagalitan, wag po natin tingnan yung kung bakit sila nagalit sa atin. Tingnan po natin kung ano yung nagawa natin pagkakamali, para nang sa gano'n mga kanegosyo, kahit tayo napagalitan na dahil may mali tayong ginawa, alamin po natin yung ating pagkakamali at itama po natin ito. Nang sa ganun po mga kanegosyo, tama pa rin po yung ating pagbebenta sa ating mga customer. Pangapat mga kanegosyo ay yung nadidisappoint tayo sa ating mga sarili, kasi hindi natin nagagawa yung mga gusto nating gawin o yung mga gusto nating tapusin, o yung mga gusto nating gawin pagkatapos ng trabaho. Yung gusto nating magala, gusto nating na pumunta dito, o may gusto tayong gawin ay hindi natin magawa. Kaya pag jumuduty tayo sa ating mga trabaho, ay nagagalit tayo sa ating mga customer. Kaya mga kanegosyo, ganito dapat ang iniisip nyo. Wag po tayong madidisappoint kasi nga hindi natin nagawa yung mga gagawin natin o yung mga gusto nating gawin, yung gusto nating gumala kasama ang barkada. Kaya pag tayo tumarabaho, nagagalit tayo sa ating mga customer.
yung gusto natin na mag-inom pero hindi tayo makapag-inom kasi may trabaho tayo, ay wag po tayong magagalit sa ating mga customer. Kaya sa iyo kanegosyo Jackie, sana naman po ay nasagot ko ang iyong katanungan kung paano natin may iwasang mainis sa ating mga customer, at sana po ay nakatulong ako sa iyo at sa ating mga kanegosyo dyan. Sana po ay nakatulong din ako sa inyo, at syempre kung nakatulong po ako sa inyo, subscribe and click na rin po ng notification bell para lagi po tayong updated pag may bagong video akong i-upload. And syempre share na nyo na rin po sa ating mga kaibigan, kapamilya na gusto rin pong matuto kung paano aasenso at uunlad ang ating mga sari-sari store business. Basta lagi po lang nating tandaan, sipag at tiyaga lang po aasenso po tayo. Maraming salamat sa inyo mga kanegosyo, at maraming salamat sa pag-support ng aking channel. Ingat po lagi tayo. Kita-kita po tayo sa susunod kong vlog.